Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinupunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negeb. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai-Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagkatagpo nila'y sinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kaniyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kaniyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos.
kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya ay dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mo nga ba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako ay magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang mga publikano bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kami po taon-taon ay pinapagawa ng obispo ng last will and testament at living will. Lahat po kaming mga pari ay pinasusulat, sulat kamay, ng lahat ng aming gustong ihabilin kung sakaling kami ay tawagin na agad ng Panginoon. So nakasulat doon, ang aking mga libro ay mapupunta sa seminaryo, ang mga damit kong pampari ay mapupunta sa Diocese of Malolos, ang mga vessels na aking ginamit sa pagmimisa, ang kalis, ang patent, lahat mapupunta sa aking pamilya, and so on and so forth. Every year, nire-renew po ang aming last will and testament. Dati po, hindi ko naiisip na gumawa nun kasi parang napaka-morbid naman, parang hindi pa nga ako mamamatay, bakit kinakailangang magsulat na ng ganon? Pero hindi natin alam. Ang tanong ko, kayo ba meron na? Gumawa na kayo. But kidding aside, mga kapatid, may magandang pinapaalala sa atin ang mga pagbasa na kinakailangan nating magkaroon ng pamana sa atin, mga ina po, sa ating mga pamangkin ko, pamilya, inyong mga anak, mga apo ninyo. Kailangan, bagamat iniisip natin na tayo ay pupunta doon sa ating pupuntahan, hopefully sa langit tayo mapunta, hindi natin iiwanang nagkakagulo yung mga iiwan natin dahil may ektarya kayong lupa, meron kayong maraming ari-arian,
Baka kayo masaya sa langit, pero yung mga kamag-anak nyo nagbababag dito sa lupa. Kaya kinakailangan ayusin natin yung mga ipamamana natin. Pero mga kapatid, meron tayong mahalagang dapat ipamana na hindi material. Matagal na nating sinasabi, ang pamana na ibinibigay natin dapat sa ating sa mga sumusunod sa atin, yung mga nakababatang henerasyon, yung pananampalataya. Yun yung tinatawag na tradisyon. Yung tradisyon, ito po ay salitang Latin, ang ibig sabihin nun, ipinapasa mo. Ipinapasa mo. At ipapasa natin ang tradisyon ng pananampalataya sa atin pong mga pamangkin, mga apo, mga anak. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin na si Abraham ay matanda na at kinakailangan niyang makasiguro na yung kanyang anak na si Isaac magkakaroon ng magandang kinabukasan at mapapatuloy yung pananampalatayang tinanggap mula kay Yahweh. Kaya ginawa niya dun sa alipin? Sinabi niya, mangako ka. Ano po sinabi niya dun sa pangangako? Ilagay mo ang iyong mga kamay sa gitna ng aking mga hita. Ano ba nasa gitna ng hita ng mga lalaki? Nakatingin kayo. Sino may asawa? Alam niyo kung ano nasa gitna ng hita? Itlog. Bakit doon? Doon nangangako. Kasi doon dumadaloy ang binhi. Doon dumadaloy lang binhi. Kaya doon nangangako. Sinabi niya doon sa alipin, mangako ka sa akin na lahat ng aking bibigyan ng magandang kinabukasan, bibigyan ng maayos na pananampalataya, yung mga susunod na henerasyon magmula sa akin, simula dun sa aking anak na si Isaac. At narinig natin na merong nakilala si Isaac. Sino nakilala niya? Si Rebecca. At magsisimula na roon, mga kapatid, yung pamana na ibibigay ni Abraham sa kanyang mga anak. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, narinig po natin na may tinawag si Jesus, si Mateo. Si Mateo ay isang makasalanan, pero hindi lamang siya makasalanan. Lahat naman ang tinawag ng Panginoon na mga alagad ay makasalanan. Ilan ang alagad na tinawag? 12. Dito po narinig natin ang pagtawag dun sa isa, si Mateo. At bakit tinawag ng Panginoon itong 12 ito? Para ipasa din sa atin yung pananampalataya. Kung hindi tinawag ni Jesus itong 12 ito, hindi sana nakarating sa atin yung pananampalataya. Tinawag niya. Habang nabubuhay siya, para bagang ginagawa na niya yung last will and testament niya. Ini-ensure na niya yung pagkatapos niya dito sa mundo na ito, pag siya'y lumisa na sa mundong ito, yung pananampalataya, yung pananalig sa Diyos, yung tawag sa kabanalan, magagawa kahit wala siya. Ang pinakamahalagang pamana na pwede nating ibigay ay hindi lupa, hindi pera, hindi ari-arian, kundi ang pananalig sa Diyos. Naipamana ba natin to sa mga nakababata sa atin? Kung hindi pa, mga kapatid, simulan po natin. Ito po ang gagabay sa kanilang buhay at maghahatid sa kanila patungo sa Diyos, patungo sa langit na ating tahanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga mahihina at makasalanan naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ang habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kunin mo, O Diyos, ang isip at ngunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo, patnubayan mo, pag-ari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikan ko. manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Pa ni Dennis naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa amin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga naming laging maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang Nabubuhay para sa sarili